hindi magagamit ng laptop pagkatapos ng klase. Hindi siya nagpaalala. Tama, pero ang inis ako minsan kasi parang wala siyang pakialam kung may nung gagamit. Hindi siya, muna na akong class pa. At saka, sir, teacher tayo, dapat alam natin yung meaning. Pag school property, dapat ingatan at gamitin lang sa tamang paraan. Hindi ko alam kung sasabihan ko ba siya ng diretsyo, ayoko rin naman isipin niya na nakikialam ako. Ako rin, hindi ko magkakaroon ng nagkaroon ng isang masama. Baka mas mabuti talagang ipaalam kay Sir Ariola, siya lang mismo ang makausap, mas tama yun kaysa pagtalunan pa namin. Oo, mas yun. Oo, sige, salamat. Salamat sa pulong ko. Mahalaga yung nalaman mo ito. Sige, ako nang bahala dito. Sige, maraming salamat. Miss Pinayo, pakipunta naman mo sa office. Okay ba? Pinang ko sa kulay sa office ko siya na gano'n. Sige, susunod. Magandang umaga po, sir. Nagpatawag niyo ako. Morning, Miss Blair. Please take a seat. May gusto lang akong pag-usapan tungkol sa mga school equipments tulad ng laptop. May mga report kasi na ginagamit dito ang laptop para sa pansariling bagay. Pwede mo pang paliwanag ito. Opo, sir. Ginagamit ko nga po para po tapusin ang isang personal bike. Akala ko po kasi pwede na kasi tapos na po ang klase. Naiintindihan ko pa kailangan mo Miss at hindi okay. Aware ka naman siguro ng mga laptop ay para lamang sa mga pages, di ba? Kasi ayon sa ibang report, ang ibang teacher ay hindi makagawa ng lesson plan dahil wala sa laptop. Hindi ko naman po akalain may gagamit pa. Tsaka isang laptop lang naman po yun. Hindi malaga kung anong beses mo ginamit. Ang malaga yung ating prinsipyo. Paano natin matuturuan ang mga estudyante sa paggamit ng tamang sources kung tayo gusto mga labag sa mga policy. Pasensya na po, sir. Naiintindihan ko na po ang pagkakamali ko. Hindi na po mauulit. Hindi naman malinaw sa'yo. Ayokong dumating sa pwede na gumawa ka ng written report o disciplinary action. Kailangan natin maging stricto para sa marunong pinalaman. Ito ang copy ng mga school policy. Gawin mo ito at sundin mo ang tama. Opo, sir. Pasensya na po talaga. Mag-iingat na po ako sa malaki. Buti naman kung gano'n. At sana, hindi na maulit ang problema ito para ang ginawa pa ng ibang guro. Sige, yun lang naman ang gusto kong ginawin. Pwede kang bumalik sa trabaho mo. And do your best to teach our blood students. Maraming salamat po. Ma'am, okay ka lang ba? Medyo okay lang. Napagsabihin lang ako ni sir. Pero, ayos lang. Ako din naman may mali. Mas mabuti ng malinaw, ayaw ka lang din namin napapahama. Kung may kailangan kang tulong about sa lesson, magsabi ka lang. Ang mga guro na may malaking responsibility na ingatan ng mga kamutan para gamitin ito sa tamang paraan. Ang paggamit na kagamitan ng school para sa personal interest ay hindi patas para sa ibang mga guro o estudyante. Ang mga guro
kaligtasan at magiging patas sa paggamit ng mga kagamitan positif. Ang mga guro ay dapat na makitaan ng aktibidad at pagiging patas na lamang na aspeto ng kanilang trabaho kabilang ang paggamit ng mga kagamitan sa pamahalaan. Ang pag-aaral ng mga estudyante ang dapat unahing priority ng mga guro at hindi ang mga personal interest. Ang mga gamit sa paaralan ay dapat gamitin lamang sa tamang paraan at para sa pang-edukasyon lamang. Bakit pa? Ay, nagsalita ako, sorry. Okay na doon, naigat mo na!